Bigla siyang yumaman dahil sa duwende, pero hindi niya inasahan ang kapalit. Pero bago tayo magsimula, maari bang pasubscribe ng aking YouTube channel, Miss Syra's Story? Salamat. Sa baryo ng San Roque, may isang lalaking kilala sa tawag na Miko. Simpleng tao lang siya, namamasada ng tricycle sa umaga, nagbabantay ng tindahan sa gabi. Hindi sapat ang kinikita niya para sa pangarap niyang ipagamot ang kanyang kapatid na may malubhang sakit. Araw-araw, pare-pareho ang takbo ng buhay niya. Pawis, pagod, kulang. Hanggang sa isang gabi, nagbago ang lahat. Pauwi siya galing pasada nang masiraan siya ng tricycle sa gitna ng madilim na daan, malapit sa lumang punong balete. Walang ilaw, walang tao. Tanging kuliglig at malamig na hangin ang kasama niya. Habang sinusubukan niyang ayusin ang makina, may narinig siyang mahinang tawa. Hindi malakas, hindi rin malinaw, parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Kung gusto mong yumaman, tutulungan kita. Napahinto siya, tumayo, inilibot ang paningin. May tao ba diyan? Walang sagot, hanggang sa may gumulong na maliit na bato papunta sa kanya. At sa likod ng bato, may nakasilip na maliit na nilalang. Kulubot ang mukha, may pulang sombrero, at matang kumikislap sa dilim. Isang duwende. Hindi siya makapagsalita. Hindi ako masama, sabi ng duwende. Pero hindi rin ako nagbibigay ng libre. Napaupo si Miko sa lupa, nanginginig. Anong gusto mo? Ngumiti ang duwende. Hindi ko kukunin ang kaluluwa mo. Hindi ko kukunin ang buhay mo. Isang bagay lang ang hihingin ko. Ano? Ang swerte mo. Hindi naintindihan ni Miko. Ipinaliwanag ng duwende. Ang tao may nakatakdang swerte sa buhay. Pag-ibig, pamilya, kapayapaan. Kung ibibigay mo sa akin ang bahagi ng swerte mo, ibibigay ko sa iyo ang kayamanan na hindi mo kayang bilangin. Tumingin si Miko sa larawan ng kapatid niyang nasa pitaka. Kung yayaman siya, mapapagamot niya ito. Gaano karaming swerte? Tanong niya. Bahagi lang, sagot ng duwende. Hindi mo mapapansin. Sa desperasyon, pumayag siya. Hinawakan ng duwende ang noo niya. Biglang umihip ang malakas na hangin at nawalan siya ng malay. Kinabukasan, nagising siya sa tabi ng tricycle. Maayos na ito. Sa upuan, may isang maliit na supot. Pagbukas niya, ginto. Tunay na ginto. At mula noon, tila dumaloy ang pera sa buhay niya. Nanalo siya sa raffle. Nakahanap ng investor. Lumago ang negosyo. Nakapagpatayo ng apartment. Nakapagpagamot ng kapatid. Sa loob lang ng isang taon, isa na siya sa pinakamayaman sa bayan. Ngunit unti-unti, may napansin siya. Hindi na siya masaya. Hindi na siya makatulog ng mahimbing. Ang mga kaibigan niya, isa-isang lumalayo. Ang kasintahan niya, biglang nakipaghiwalay ng walang malinaw na dahilan. Ang kapatid niya, kahit gumaling ang katawan, naging malamig sa kanya. Isang gabi, bumalik siya sa balete. Bakit ganito? Sigaw niya. Lumabas muli ang duwende. Hindi ko kinuha ang kaluluwa mo, sabi nito. Swerte lang. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti ang duwende. Ang swerte mo sa pag-ibig, ang swerte mo sa pagkakaibigan, ang swerte mo sa kapayapaan. Unti-unting nanlumo si Miko. Kaya ka yumaman sa pera. Dahil wala ka ng swerte sa ibang bagay. Napaupo siya sa lupa. Pwede ko bang ibalik? Tahimik ang duwende. Pwede. Pero kailangan mong ibigay ang lahat ng yaman mo. Walang matitira. Napatingin si Miko sa mga bahay, sasakyan, negosyo. Sa unang pagkakataon, napagtanto niya. Mayaman siya, pero mag-isa. Kinabukasan, ibinenta niya ang karamihan ng kanyang ari-arian. Tinulungan ang mga nangangailangan. Binalik ang natira sa mga taong naapektuhan ng kanyang kayabangan. Pagbalik niya sa balete, dala niya ang natitirang ginto. Kunin mo na, sabi niya. Ngumiti ang duwende. Ngayon, naiintindihan mo na.
Isang iglap, nawala ang ginto. Ngunit may naramdaman siyang gaan sa dibdib. Pag-uwi niya, sinalubong siya ng kapatid niyang nakangiti. Tumawag ang dating kaibigan. Nag-message ang dating kasintahan. Hindi na siya pinakamayaman sa bayan. Ngunit sa unang pagkakataon matapos ang isang taon, nakatawa siya ng totoo. Sa ilalim ng punong balete, may marahang bulong na narinig sa hangin. Hindi lahat ng kayamanan ay pera at hindi lahat ng kapalit ay nakikita.